Bakit ang judicial overreach ay isang impeachable offense? Hindi ito sigaw ng galit, ito ay isang pagsusuri sa malalim na sugat ng ating konstitusyon. Noong ibinasura ng Korte Suprema ang mga articles of impeachment laban kay Sara Duterte, hindi lamang sila nagpaliwanag ng batas, binago nila ang wiring nito. At kapag binago mo ang daloy ng kuryente sa gitna ng isang mainit na kaso, hindi iyon neutral, iyon ay mapanganib. Narito kung bakit ang desisyong ito ay hindi lamang simpleng pagkakamali, kundi isang pag-abuso sa kapangyarihan. Ang hudikatura ay tagapagpaliwanag, hindi inventor. Sa ating saligang batas, malinaw ang hatian. Ang Kongreso ang may tanging kapangyarihan na magpasimula ng impeachment. Ang papel ng Korte Suprema ay mag-review, hindi ang magdisenyo ng mga bagong patakaran. Ngunit sa kasong ito, nag-imbento ang Korte ng mga teknikal na hadlang na wala naman sa konstitusyon. Ginawa nilang initiation o simula na ng proseso ang paghahain pa lang ng papel, kahit hindi pa ito nare-refer sa komite o napag-uusapan sa plenaryo. Kapag ang Korte ay nagdadagdag ng mga requirement na wala sa batas, tumitigil ito sa pagiging hukom at nagiging mambabatas, isang kapangyarihang hindi nila hawak. Ang 1-year bar bilang bitag, hindi parangga. Ang batas na nagbabawal ng higit sa isang impeachment sa loob ng isang taon o 1-year bar ay nilikha bilang panangga laban sa pag-aabuso. Hindi ito nilikha para maging cloak of immunity o proteksyon sa mga inaakusahan. Dahil sa ruling ng korte, ang paghahain ng isang depektibong reklamo na itinabilang sa sulok ay sapat na para isara ang pinto sa loob ng isang taon. Isang papel lang, nakalabas na sa bitag ang makapangyarihan. Imbes na protektahan ang proseso, pinrotektahan ng korte ang mismong nangaabuso. Ang tahimik na pagbaon sa reklamo ay naging sandata laban sa pananagutan. Mula sa interpretasyon patungong kontrol, hindi checks and balances ang nangyari rito kundi capture. Kapag ang lehislatura ay hindi na makagalaw ng walang pahintulot ng hudikatura sa isang prosesong sila dapat ang may hawak, hindi na balanse ang gobyerno. Ang pagsusuri ng korte ay naging veto at ang veto ay naging ganap na kontrol. Hindi impeachable ang isang hukom dahil lang nagkamali siya sa opinyon. Ngunit sila ay impeachable kapag ang kanilang desisyon ay inabuso ng labis para putulin ang pananagutan ng ibang opisyal. Ang pagbaluktot sa doktrina para masiguro ang pananahimik ng Kongreso ay hindi na paghahatol. Ito ay isang disenyo at ang disenyong naglalayong pumatay sa pananagutan ay isang impeachable offense. Ang nangyayaring ito ay hindi interpretasyon ng batas. Ito ay euthanasia o ang sadyang pagpatay sa pananagutan sa gobyerno. Tinuruan ng korte ang mga makapangyarihan ng isang maling leksyon. Hindi mo na kailangang maging inosente, kailangan mo lang ng tamang timing. Hindi ito pag-atake sa hudikatura, kundi pagtatanggol sa konstitusyon laban sa mga lumalabag dito habang hawak ang maso ng hustisya. Kapag ang mga sumumpang magbabantay sa pananagutan ang siya mismong naglilibing dito, may isa na lamang tayong remedyo. Kailangan nilang sumagot sa ilalim ng panunumpa, sa harap ng liwanag at sa harap ng taong bayan. Traidor sa sariling dagat, bakit dapat parusahan ang mga spokesperson ng China sa gobyerno? May mga sandaling sinusubok ang isang bansa, hindi ng bomba o bala, kundi ng katahimikan ng sarili nitong mga pinuno. Habang binabangga ang ating mga barko, habang binubugahan ng water cannon ang ating mga mangingisda, at habang tinatabunan ng semento ang ating karagatan, may mga opisyal tayong maririnig na nagsasabing, okay lang, hindi yan diplomasya. Iyan ay tunog ng watawat na dahan-dahang tinitiklop ng may paggalang at pagkukusa. Panahon na para itanong, bakit walang legal na parusa para sa pagsukong pilit na itinatago sa anyo ng katwiran? Totoo, mayroon tayong freedom of expression, pero kapag ikaw ay opisyal ng gobyerno, hindi ka na pribadong mamamayan. Ang posisyon mo ay hindi isang vlog o podcast na pwede mong gamitin para sa sariling kuro-kuro. Kapag ang isang opisyal ay inuulit ang mga talking points ng Beijing, kinu-question ang sarili nating panalo sa arbitral ruling o minamaliit ang agresyong ginagawa sa atin, hindi na iyon protektadong opinyon. Iyon ay operational damage. Sa batas, malinaw ang tawag dito, betrayal of public trust at gross negligence. Hindi mo kailangan tumanggap ng suhol para magkasala. Ang masamang hangarin ay minsan nagtatago sa takot at ambisyon. Sinasabi ng iba na realist daw
sila, wala tayong laban, o ganyan talaga ang geopolitics. Pero ang realismong tumatanggap ng kahihiyan ay hindi karunungan. Ito ay pagsukong binalot sa magagalang na salita. Kapag may umaapak sa leeg mo at sinabi mong, intindihin na lang natin siya, hindi ka neutral. Ikaw ay kumakampi sa nananakit. Sa mundo ng geopolitics, ang pananahimik ay hindi kapayapaan. Ang bawat palusot ay nagiging permiso para lalo tayong apakan. At kapag ang sariling gobyerno ang nagbibigay ng permisong ito, ang talo ay hindi lang teritoryo, kundi ang ating dignidad bilang bansa. Bakit dapat kumilos ang batas? Hindi sapat ang cancel culture sa internet. Ang kapangyarihan ay hindi natatakot sa alaala. Natatakot ito sa parusa. Kung pinaparusahan natin ang mga opisyal na nagnanakaw ng pondo, bakit hindi natin parusahan ang mga sistematikong pagtatanggol sa umaabuso sa atin? Dapat magkaroon ng administrative sanctions para sa mga opisyal na sumisira sa polisiya ng estado at sa batas internasyonal. Dapat magkaroon ng criminal liability kapag ang masamang hangarin ay nagpapahina sa ating pambansang seguridad. Dapat magkaroon ng permanent disqualification para sa mga paulit-ulit na umaakto bilang unpaid spokespersons ng dayuhan. Hindi nagsisimula ang pagkatalo sa gitna ng digmaan. Nagsisimula ito sa mga paliwanag kung bakit hindi na natin dapat ipagtanggol ang sarili nating bakuran. Walang tangking dumaong sa ating dalampasigan pero ang mga palusot ay nakapasok na. Walang missile na ipinutok pero ang ating paninindigan ay dahan-dahang kinigiba ng bawat pangungusap ng ating mga pinuno. Maaaring tawagin nyo itong pragmatismo o neutralidad pero sa kasaysayan, mas malamig ang magiging hatol nito. Pinili nila ang komportable kaysa sa bansa. Pinili nila ang access kaysa sa katapatan. Hindi lahat ng pagtataksil ay may sumasabog. Ang iba ay idinadaan sa press release. Panahon na para ang batas ang humatol at tuluyan ng patahimikin ang mga palusot. Ilan oras sa trabaho, kapiraso ang sweldo. Habang sila nag-aantay ng porsyento, kami ang nakukuba, hirap at nagdurusa. Iluluhon nyo lang pala aming mga pera. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkamyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkamyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Sa kislap ng salapi nagbago ang mga anyo. Itim ang kulay na dumadaloy sa inyong dugo. Malansang katauhan, hindi nyo na matatakpan. Nakabarong na pala ngayon ang mga kawatan.
kami nyo lahat.